Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu natamani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tasanna bisunnatihi waqtafa bi athari ila yaumiddin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay naukol lamang sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang habag, pagpapala at kapayapaan ay mapa sa kanyang huling propeta, si Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya at kasamahan, at sa sino mang tumahak sa kanyang landas hanggang sa huling araw. Sa maikling oras na ito ay isang paksa patungkol sa Zamzam. Isang paksa patungkol sa kainaman ng tubig ng Zamzam. Alam natin ang Zamzam, isa sa mga buhay na patunay ng kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong nakasaksi nito sa pamamagitan ng pag-inom nito ay merong kanya-kanyang paliwanag kung ano yung naramdaman niya sa kanyang pag-inom ng tubig ng Zamzam. Alam natin sa kasaysayan ng Islam, hindi mawawala ang tubig ng Zamzam. Mula sa panahon ni Propeta Abraham, panahon ni Propeta Ismail, at sa dumating pa na maraming siglo pagkatapos ng pangyayari ng pag-iwan ni Propeta Abraham sa kanyang asawa at anak sa bulubundukin ng Makkah. Kahit naman sa gabing ito ay isang paksa patungkol sa kainaman ng tubig ng Zamzam. Ang tubig ng Zamzam ay itinuturing na pinakamainam na tubig sa ibabaw ng lupa. Ang tubig ng Zamzam ay tinuturing na pinakamainam na tubig sa ibabaw ng lupa. Sabi sa hadith ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhil ard ma'un Zamzam. Fihi ta'amun min at-ta'am wa shifaa'un min as-saqam. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, ang tubig ng Zamzam ay ang pinakamainam na tubig sa ibabaw ng lupa. Ito ay may tuturing na pagkain na kabilang sa mga pagkain, at ito ay lunas mula sa karamdaman. Ito ay hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa gaano kahalaga at kainam ang tubig ng Zamzam. Ang tubig ng Zamzam ay walang kahalintulad sa kahit anong lupa bukod sa kung saan ito lumalabas. Wala itong kahalintulad sa ibang bansa, ibang bayan, o ano paman. Ito ay nabubukod tangi kung saan lamang siya bumubulwak, saan lamang siya lumalabas. At ito ay epekto o bunga ng panalangin ni Propeta Ibrahim alayhisalam, na kung saan ginawa ito ng Allah na kabilang sa malaking kapakinabangan at kabilang sa malaking biyaya, na hanggang sa magpasa ngayon ay tinatamasa ng mga tao. Ibig sabihin ng biyaya na ito sa panahon ni Propeta Abraham, hindi lang doon sa panahon nila nagdulot ng kapakinabangan ng tubig ng Zamzam, bagkus ito rin ay magpasa hanggang ngayon nasasaksihan ng tao ang tubig ng Zamzam. Ito rin ang itinuturing na ginamit sa paghugas ng puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya magtungo sa Isra wal Mi'raj, bago nangyari ang Isra wal Mi'raj. At itinuturing na ang pag-inom nito ay kabilang sa mga kalagayan na tinatanggap ang panalangin ng isang tao. At ganun din, itinuturing na ang pag-inom nito ay isang malinaw na tanda sa pagitan ng mananampalataya at munafik. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith na iniulat ni Abi Dar, innaha mubarakah. Sabihin ng tubig ng Zamzam ay mabiyaya.
Ang tubig ng Zamzam ay kabilang sa malinaw na tanda ng kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Yung tubig ng Zamzam, kung titignan natin ay saan nang gagaling yung tubig nito at sa paanong nangyari sa paglipas ng libong taon ay hindi pa rin natutuyo. Bagkus dumadami pa rin at marami pa rin ang nakikinabang. Hindi lang doon, meron pang mga pag-aaral at pag-uulat na kung saan ang tubig ng Zamzam ay dalisay at wala itong hindi ito nakikitaan ng mikrobyo. Sabi ng tubig ng Zamzam ay kabilang sa malinis na uri ng tubig at hindi ito nakikitaan ng anumang mikrobyo. At isa pa sa mga nakakamangha dito ay kahit na milyon-milyon ang umiinom dito, isipin na lang natin yung tao ng Hajj, ilang milyon ang nagsasagawa nito. Sa bawat taon na dumadaan, iba pa yung mga nakatira sa Makkah, iba pa yung mga bumibisita sa Makkah, bumibili ng tubig, kumukuha ng tubig, pero kahit ganun ay, ganun karami, hindi pa rin natutuyo. At isa sa nakakamangha dito, sinasabi ng mga ulama na ang tubig ng Zamzam, kapag sinasalok siya, mas lalong lumalabas. Pero pag hinahayaan, ganun lang siya. Hindi siya yung tubig na uri ng tubig na kapag hinahayaan, dadami, aapaw, aagos. Ang tubig ng Zamzam ay kapag, pag sinasalok siya, dumadami. Pero pag hinahayaan, nananatili pa rin ganun. Yun yung isa sa mga nakakamanghang kalagayan ng tubig ng Zamzam. At itinuturing din ng Zamzam, ang tubig ng Zamzam ay bumukal mula sa tubig ay mula sa bato na nagmula sa bulkan. Sabihin yung bato na to na galing sa bulkan na siksik at walang halos butas, dito lumabas yung tubig ng Zamzam. Kaya yung kung isipin ng tao ay talagang ito ay kabilang sa mu'jiza o kabilang ito sa himala o kabilang ito sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung isipin ay paano ang isang tipak na bato mula sa bulkan ay lalabas ang tubig at magpasanggang ngayon ay hindi pa rin natutuyo. Ito ay kabilang sa baraka ng panalangin ni Propeta Abraham alayhisalam sa lugar na ito. Ang tubig ng Zamzam ay tumatayo katulad ng pagtayo ng pagkain na kinakain ng tao. Halimbawa, yung tao kumakain ng pagkain at yung pagkain na ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. O kaya tumatagal yung kanyang lakas ng kapag kumain halimbawa ng karne, kumain ng pagkain, lumalakas siya mula dito sa pagkain na kanyang kinain. At ang nakakamangha dito ay ang tubig ng Zamzam, ganun din. Kapag ang isang tao ay umiinom mula sa tubig ng Zamzam, natitindigan niya ang pangangailangan ng tao gaya ng pangangailangan niya sa mga pangunahing pagkain na sa pamamagitan nito ay nagkakaroon siya ng lakas ng katawan. Ang pag-inom mula sa tubig ng Zamzam ay nabibigay niya ang ganitong uri ng pangangailangan na bitamina ng isang tao. Ayon nga sa kwento ni Abi Dar radhiyallahu an, sabi niya, nang dumating siya sa Makkah, pumasok siya sa haram, at nanatili siya dito ng 30 araw. Nanatili siya ng 30 araw. Tapos dito ay, nakita sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan pa siya nandoon. Kailan pa siya nandoon sa Makkah o kailan pa siya nandoon sa haram. Sabi ni Abi Dar ay, nandito na ako mula magta-30 araw na. Magta-30 days na. Ngayon sabi sa kanya ni Propeta Muhammad, at sino nagpapakain sa iyo? Saan ka kumakain? Sabi niya. Sabi niya, wala akong ibang kinakain o wala akong ibang kinukonsume maliban sa tubig ng Zamzam. At ang kamangha-mangha pa dito ay nadagdagan pa ang kanyang timbang at lumaki pa ang kanyang laman na kung saan ay nagpapakita ito ng kanyang pagtaba sa pamagitan ng pagsigip ng kanyang kasuotan. So 30 days ay wala siyang ibang kinukonsume maliban sa tubig ng Zamzam. Kahit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakah. Ang tubig ng Zamzam ay
mabiyaya. Sabi ni Ibnul Qayyim, rahimahullah, patungkol sa tubig ng Zamzam, nasaksiyan ko na ang sino mang ito ang kanyang kinukonsumo sa paglipas ng mga panahon ay hindi siya nakakaramdam ng gutom o hindi siya nakakaramdam ng gutom o hindi siya nangihina o hindi siya nangangayayat. At ito ay subok na sa paglisan ng maraming panahon. At ilan pa sa mga sinabi ni Ibnul Qayyim ay ang taong kumukonsumo ng tubig ng Zamzam, nagkakaroon siya ng pambihirang lakas. Hindi naman yung magiging Superman. Ibig sabihin, may lakas siya na pambihira na sana ay wala siyang ganong lakas kasi nga wala siyang ibang kinakain. Tubig lang ng Zamzam. Pero sa kabila ng lahat ay nakakayanan niyang gawin ang tawap. Mahirap din ang tawap kahit papano. Lalo na sa sinaunang panahon kasi wala namang tiles, wala namang bubong kung saan magtatawap ng sinaunang panahon. Talagang mainit. Pero kahit na gano'n ang sitwasyon ay nakakayanan pa rin ng mga taong kumukonsumo lamang ng Zamzam na nasa Makkah ang ganitong kalagayan. At ito ay wala sa ibang tubig. Sabihin, uminom ka ng tubig mula sa gripo, mabubusog ka lang. Mamaya gutom ka na naman. So hindi ganun yung tubig ng Zamzam. So ang mga ibang tubig sa ibabaw ng lupa ay hindi katulad ng tubig ng Zamzam. Maaaring mabubusog ka, pero hindi ka tataba. Maaaring mabubusog ka pero magugutom ka rin. Ang tubig ng Zamzam ay nabubukod tangi sa lahat ng mga tubig. Sa hadith na iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumasalok ng tubig sa Zamzam at nilalagay niya ito sa balat ng sisidlan na gawa sa balat. At ito ay binubuhos niya sa mga may sakit upang maibsan o malunasan ang kanilang karamdaman. Sabihin pinang lilinis sa sugat, sa sakit, at ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang hadith na iniulat ni Abi Jamrah, na sinabi ng ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ay, innal huma min fayhi jahannam tabraduha bima'i Zamzam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang matinding lagnat ay mula sa hininga ng impyerno. Sabihin yung init. Kaya't palamigin niya ito sa pamamagitan ng tubig ng Zamzam. Palamigin niyo ito sa pamamagitan ng tubig ng Zamzam. At ito ay tinuturing na kabilang sa paraan o kaparaanan ng Tib an-Nabawi. Kabilang ito sa kaparaanan ng paggagamot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay ginagamit ang tubig ng Zamzam para sa mga taong merong matinding init na nararamdaman. Halimbawa, matinding lagnat o ano paman, ay ito ay pinanghuhugas sa matinding init na nararamdaman ng isang tao, at ito ay bagay na ang isang tao na wala sa tamang pag-iisip, hindi niya ito maiisip na paano sa pamamagitan nito gagaling ang isang tao. Ito ay sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan kabilang sa kanyang kaparaanan ng lunas at panggagamot ay ang paggamit ng tubig ng Zamzam. Ang mga Arabo sa sinaunang panahon, itinuturing nila na o tinatawag nila ang tubig ng Zamzam na afia. Ano ba yung Tagalog ng afia? Katiwasayan o gamot, lunas. Ito ay pinaniniwalaan nila sa sinaunang panahon pa lamang nang sino mang uminom nito na mayroong positibong pananaw ay pagkakalob ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nais. Halimbawa, ininom mo dahil may karamdaman ka, umaasa ka sa pamamagitan nito, pagagalingin ka ni Allah, gagaling ka. Sa kapahintulutan ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Mayroon kang dinaramdam na karamdaman, inom ka ng tubig ay sa pamamagitan nito, pagagalingin ka ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak ni Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, sabi niya,
nakita ko minsan ng aking tatay na umiinom mula sa tubig ng Zamzam. At ang layunin niya ay upang magamot ang kanyang karamdaman. At sa pamamagitan nito ay hinahaplos niya ang kanyang kamay at ang kanyang mukha. Sabihin si Imam Ahmad ibn Hanbal ay ginagawa niya rin itong paraan ng kanyang paggagamot. Sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, sinubukan ko ako at ang iba bukod sa akin ang paggagamot sa pamagitan ng tubig ng Zamzam. At ito ay nasaksihan ko ang pambihirang nasaksihan ng aking sarili na kung saan ay gumaling ako sa maraming karamdaman at sa pamamagitan nito pinagaling ako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay dapat nating malaman na maniwala yung paniniwala natin na hindi yung tubig ng Zamzam mismo yung gagamot o nagbibigay ng lunas. Bagkus paraan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamamagitan nito pagalingin ng ating karamdaman at ang nagbibigay ng lunas mismo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga kwento na kung saan mga tao na iniulat na paano nila ininom ang tubig ng Zamzam gamit ang dalisay na layunin kung bakit nila ito ininom. Sabi may mga tao na naulat sa kasaysayan ng Islam na uminom ng tubig ng Zamzam na meron silang mabuting layunin. Meron silang mabuting adhikain. Hindi lang basta ininom. Sabihin, hindi lang basta ininom na ininom mo yung tubig ng Zamzam, wala na, ganun lang. Hindi ganun. Bagkus ininom nila yung tubig ng Zamzam, sinadya nila ito upang hingin sa pamamagitan nito ang mga panalangin na nawa ay pagkalob sa kanila ni Allahu subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-inom nila ng tubig ng Zamzam ang kanilang ninanais. Halimbawa nito ay ang naiulat mula kay Imam Abu Hanifa rahimahullah na kung saan ay uminom siya ng tubig ng Zamzam liyakuna min alamil ulama fakana kadalik wa nahika bihi ilman wa salahan wa fadla. Si Imam Abu Hanifa, naiulat na siya ay uminom ng tubig ng Zamzam. At ang kanyang layunin ay upang maging marunong nakabilang sa mga ulama. At sa kasaysayan ng kaalaman ng Islam, hindi na mabubura ang pangalang Abu Hanifa. Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifa. Hindi na mabubura yun na kabilang sa mga nire-respeto, kabilang sa mga ginagalang, kabilang sa mga pioneer ng kaalaman sa panahon na kung saan ang kaalaman ay hinuhubog pa lang sa panahon ng mga gininto ang mga panahon. So Imam Abu Hanifa ay kabilang sa mga nagpatunay pagkatapos ng tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala na uminom mula sa tubig ng Zamzam at hinangad niya na mapabilang mula sa mga kilalang maalam ng mga ulama at ito ay pinagkalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma'un Zamzam lima syuribalah. Ang tubig ng Zamzam ay alinsunod at ayon sa layunin ng umiinom dito. Ang layunin mo ay sa pag-inom ng tubig ng Zamzam, pagalingin ni Allah ang iyong karamdaman, yun ay pagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang layunin mo ay maging mabuting tao, uminom ka ng tubig ng Zamzam, at sinikap mo na maging mabuting tao ay ipagkakalob sa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung layunin mo ay maging palasambang tao hanggang datnan ka ng kamatayan, ay uminom ka ng tubig ng Zamzam at sinubukan mo rin sa sarili mong gawin ang mga bagay na napapalob sa iyong panalangin, ipagkakalob ito sa iyo ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Abi Bakr Muhammad ibn Ja'far, qala sami'tu Ibn Khuzaimah yaqul, was'al min ayna utita al-ilm. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni lamma sharibtu ma Zamzam sa'altu Allah ilman nafi'ah. Si Abi Bakr Muhammad ibn Ja'far, sabi niya, narinig ko si Ibn Khuzaimah na nagsasabi, nang siya ay tanungin kung paano siya nagkamit ng ganong kaalaman at sa paano niya nakuha ang ganong klase ng kaalaman.
Sabi niya, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, ang tubig ng Zamzam ay alinsunod at ayon sa layunin ng umiinom dito. Kahit naman nang ininom ko, uminom ako ng tubig ng Zamzam, ay hiningi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan ako ng kapaki-pakinabang na kaalaman. Ayon kay Ibn Hajar, rahimahullah, sabi niya, si Imam Shafi'i, rahimahullah, ay uminom siya ng tubig ng Zamzam at kabilang sa kanyang panalangin ay humusay siya sa pamamana, maging mahusay siya sa pamamana. Sabi ni Ibn Hajar, rahimahullah, at ang kanyang kahusayan ay nasa 9 mula sa 10 kapag binitawan niya ang, anong tawag doon, yung pana? Yung, anong, palasok? Ano ba yung ano? Ha? Ano yung ano nilalagay sa pana na ganon? Arrow. Ayun, arrow. Sabi ni Ibn Hajar, rahimahullah, ay si Imam Shafi'i, siyam sa 10 na binitawan niya ay tumatama. 9 sa 10, malaki na yun. Ibig sabihin ay sharpshooter na kumbaga. At isa sa mga panalangin ni Imam Shafi'i, rahimahullah, nang minom siya ng tubig ng Zamzam, nawa ay maging mahusay siya sa paggamit ng pana. Ang paggamit ng pana, paglangoy at ang pagsakay ng kabayo ay kabilang sa mga itinuturo sa mga bata sa Islam. Kabilang sa mga kaalamang itinuturo sa mga bata sa Islam. Pagsakay ng kabayo, kahusayan sa pamamana at paglangoy. So ito ay kabilang sa mga kaalamang itinuturo sa Islam. Sabi ni Ibn Hajar, rahimahullah, minsan ako ay uminom ng tubig ng Zamzam. Nung ako ay nagsisimula pa lamang mag-aral patungkol sa hadith at hiningi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan nawa ko ng talino at lakas ng memorya gaya ng ipinagkaloob kay Imam Ad-Dahabi. Kaya't ito ay ipinagkaloob din sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang punto dito mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tubig ng Zamzam ay isa sa mga nagpapatunay ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang may kakayaang uminom nito, halimbawa nasa Makkah o kaya nasa Madina, ay huwag nating palagpasin ang pagkakataon na uminom ng tubig ng Zamzam. At ito ay pagkakataon na mahirap nang may balik kapag wala ka na sa Saudi. Mahirap pa nang makainom ng tubig ng Zamzam. Kahit kung nandun tayo, halimbawa nasa Makkah tayo, ay libre naman itong maiinom kung saan-saan, lalo na sa loob ng Masjidul Haram. Kahit kung meron tayong pagkakataon, pagkalubnawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay uminom tayo at idalangin natin ng mga panalangin na nais natin ipagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay magsilbi itong karagdagang kaalaman sa atin, sa ating lahat, at nawa ay biyahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataong makainom ng tubig ng Zamzam, at nawa ay ipagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating panalangin na hinihingi natin pagkatapos nating uminom ng tubig ng Zamzam. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.